Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay binati ng ating bida na si Yuhu ng tunay na Prinsipe Chen sa hanay ng mga gwardya. Sa isip naman nito ay nagtataka siya dahil sa papaanong paraan na nagawa ng ating bida na makilala siya, at kailan pa nito nalaman ang patungkol dito, kaya naman ay napapatanong siya na mukhang umpisa pa lang ay alam na nito kung sino siya at sumasakay lamang ang Demon Lord sa kanilang ginagawang palabas. Bigla naman na sumingit ang general at sinabi na ang Jiangho at ang royal family ay maaring mayroong non-aggression treaty, ngunit tingin ba nito na bibigyan siya ng permiso upang saktan ang isang opisyal at manakot ng isang prinsipe? Sabi naman dito ng Right Guardian sa general na kung sino ba ang nag-umpisa ng lahat ng ito, kung hindi ba ay sila. Sa sinabing ito ng Right Guardian ay hindi naman na nakapagsalita ang general, sa isip nito na tama siya. Ngunit kapag sumuko sila sa mga ito ay maaaring masira ang autoridad ng royal family sa Mutual Non-Aggression Pact, at kailangan niyang mapigilan ito na mangyari bilang ang Southern Military General. Kaya naman ay sinagot nito ang Right Guardian at sinabi na kahit na ganoon ay hindi ito sapat na rason upang saktan ang opisyal ng Great Ming Empire. Bukod pa doon ay ang nangyaring hindi pagkakaintindihan ay ideya ni Yokyang, at hindi ito ang kagustuhan ng Ming Empire. Sabi naman dito ng ating bida na tatanungin niya ang Prinsipe Chen, dahil sa kanilang demonic cult, ay kapag nalaman nila na may nagpapanggap bilang siya ay pinapaslang nila ito kaagad, kaya naman ay nais niyang malaman kung ano ang aksyon ng royal family sa bagay na ito. Sa narinig na ito ng prinsipe ay natigilan naman siya, dagdag pa ng ating bida na kung hindi lamang dahil sa non-aggression pact ay kanina pa sana patay ang matabang lalaki. Sa isip naman ng prinsipe na tama ito, dahil kahit na ang royal family ng Ming Empire ay pinaparusahan ng kung sino man ang gagaya o magpapanggap bilang isa sa kanila at kahit na ang mga pamilya ng taong mahuhuli ay papaslangin din, at ang isang ito ay hindi lamang magaling pagdating sa kanyang martial arts bagkus ay matalino din. Sabi naman ng general na kahit ano pa man ito ay ang ganitong pag-uugali ay pambabastos sa royal family. Kaya naman ay inutusan nito si Yuhun habang nakatutok ang espada nito at pinapaatres ang ating bida, nang bigla naman na sumugod ang Grand Guardian sa general. Matapos ay inialis nito ang espada na nakatutok kay Yuhun, naiinis naman ito dahil sa inalis lamang nito ang sandata niya na nakatutok ng ganon kadali, at napapatanong na lang ito na kung paanong ganito kalakas ang chi nito, at sino naman ang taong nakamaskara na ito. Kaya naman ay agad na niyang sinugod ang Grand Guardian, na madali lamang na nailagan nito. Matapos ay mabilis na inatake din ito ng Grand Guardian, na matagumpay naman na tumama sa katawan nito. Sa nangyari ay agad na gumanti ito ng sipa ngunit madali lamang na nailagan nito, nang mabilis naman na kumilos ang Grand Guardian upang lumapit sa general at magawang mapabagsak ito. Pagkabagsak ng general ay agad na kinuha ng Grand Guardian ang sandata nito at itinutok pabalik sa kanya, matapos ay sinabi nito na huwag itong maglalakas ng loob na tutukan ng kanyang espada ang kanilang Demon Lord. Namamangha naman ang ibang mga gwardya sa pagkakakita nila sa nangyari, dahil sa madali lamang na tinalo ang Southern Military General, at sa ganitong kalagayan ay magagawa na nilang masaktan ang prinsipe, alam nila na hindi sila mananalo sa puwersa ng mga ito. Ngunit hindi din sila maaring sumuko sa kanila. Matapos ay sinabi ng Prinsipe Chen sa ating bida na anong lakas ng loob nito na labanan ang kanyang mga gwardya. Ang Southern Military General pati na din ang mga embroidered uniform guard. At mukhang wala itong takot sa milyon-milyong hukbo ng Great Ming Empire. Sinagot naman siya ng ating bida at sinabi nito na nabibilib siya sa katapangang ipinapakita ng Prinsipe Chen sa sitwasyon niyang ito. Sa isip naman niya na kahit isa pa itong malakas na expert martial artist ay hindi naman ito magagawang makaligtas sa milyong bilang ng palaso na uulan sa kanya. Kaya naman ay mas kailangan niya pa na tapangan ang pakikipag-usap dito, kaya naman ay sinabi niya kay Yuhun na kung hindi ba nito alam na kung sakaling saktan niya ito ng kahit na kaunti lamang ay ang kanilang demonic cult ay agad na mawawala sa Jianghu Province. Sa sinabi naman na ito ng prinsipe ay napalingon ng mga guardian sa kanya, ngunit si Yuhun ay tahimik lamang na pinagmamasdan ito. Kaya naman ay napapatanong ang prinsipe na kung bakit hindi nag-react ang mga ito sa kanyang pagbabanta, matapos ay sabi ni Yuhun dito na kapag ang isa ay labis na nagpapamalas ng katapangan ay nauuwi ito sa pagpapabaya,
Dagdag pa ng ating bida na umpisa pa lang ay naging maingat na ito dahil sa siya pa lamang ang unang tao na nakaharap niya na mula sa royal family, ngunit ngayon ay nadidismaya ito para sa kanya. Matapos ay agad na ginamit ng ating bida ang chi sword controlling technique nito, at kinuha ang mga sandata ng kanyang mga gwardya, matapos ay itinutok ng ating bida ang mga ito sa kanila. Hindi naman makapaniwala ang general sa kanyang nakita dahil sa malayang nakokontrol ni Yuun ang napakaraming sandata at napapatanong kung ang Demon Lord ba ay isa pa bang tao. Sa isip naman ng Grand Guardian na nagkaroon na siya ng hinala dahil sa ang Demon Lord ay gumagamit ng Void Step, ngunit mukhang totoong naabot na nito ang Mystic Realm, at sa loob lamang ito ng isang buwan, maging ang mga mamamayan ng demonic cult ay namamangha sa kanilang nakikitang pagpapakita ng kapangyarihan ng kanilang Demon Lord Xian Yuun. Matapos ay nilapitan ng ating bida ang prinsipe ngunit bigla naman siyang nagulat at napabagsak sa harapan ni Yuun, kaya naman ay ginamit nito ang kanyang chi telekinesis, at iniangat ang hanggal na prinsipe. Sabi ni Yuun na tingin ba nito na ang rason ng pagkakaroon ng non-aggression treaty ay dahil sa ang heavenly demonic cult ay takot sa milyong hukbo ng royal family, dahil kung ito ang kanyang naisip ay nagkakamali siya, dahil ang rason kung bakit nagkaroon sila ng mutual non-aggression treaty, ay dahil sa ang founding emperor nila ay takot sa heavenly demonic cult. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa sinabing ito ng ating bida ay hindi naman na nagustuhan ito ng prinsipe at sinabi na bakit naman matatakot ang kanilang founding emperor ng Great Ming Empire sa mga tao ng Jiangho. Kaya naman ay iniangat ito ni Yuun sa itaas, sabi nito na alam niya na gumagalaw lamang ang kanilang hukbo dahil sa mga utos. Ngunit papaano kung mawala na ang mabuutos sa mga ito, napatanong naman ang prinsipe na kung ano naman ang mga kahangalan na iniisip nito, sa sinabi niyang ito ay napangiti naman ang ating bida, kaya naman ay sinabi ni Yuun na kung magagawa kaya nitong maramdaman ang isang martial artist na kasing lakas niya at magawang makapasok sa palasyo sa kalagitnaan ng gabi. Dagdag pa ng ating bida na sa mundo na ang Prinsipe Chen, ang emperor at lahat ng mga miyembro ng royal family ay patay na, ay kaninong utos naman kaya ang susundin ng sinasabi nitong milyon-milyong hukbo na mayroon ng Great Ming Empire. Sa isip naman nito na mukhang seryoso sa sinasabi niya ang Demon Lord, at sinasabi niya ito sa kanya dahil sa kaya niyang gawin ang mga sinabi niyang iyon kung sakaling naisin niya, kaya naman ay tinanong siya ni Yuun na kung ngayon ay alam na ba nito kung bakit sila nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng founding emperor at ng mga taga-Jiangho. Sa tanong na ito ng ating bida ay agad naman na tumango ito at sumang-ayon. Dahil dito ay ibinaba na siya ni Yuun sa lupa, sa isip naman ni Yuun na hindi lang naman talaga dahil iyon doon, dahil kung dahil yun sa bagay na binanggit niya ay kahit na ang royal family ay wala sa kasalukuyang panahon. Ayon sa kanyang nalaman na mayroon na katagong kapangyarihan ang nasa loob ng royal family, at ang dahilan ay ang maprotektahan ito. Dahil dito ang mga pagtatangka at ang assassination ay napaka-imposible na magawa, lalo na kung ang isang individual ay hindi isang supreme martial artist. Ngunit mukhang kahit ang Prinsipe Chen ay hindi alam ang bagay na iyon kaya naman ay hindi na kailangan pa nabanggitin ito sa kanya, matapos ay agad na binitawan ni Yuun ang ginagawa nitong pagkontrol sa mga sandata ng mga gwardya nito. Sabi ni Yuun na dahil sa nagkakaintindihan na sila ay baabsahin na niya ang dinala ng mga ito na kautusan sa kanya, ngunit nang magawa na makuha na ito ni Yuun, ay bigla naman itong may narinig na boses ng kung sino, kaya naman ay agad na napatingin ito sa kinaroroonan ni Yokyang. Bago pa ito, ay matapos na may hagis ito ng ating bida, ay sinabi nito sa mga mamamayan ng demonic cult na huwag nilang susubukan na lumapit sa kanya dahil siya ay isang opisyal ng royal family. Di naman siya pinapaniwalaan ng mga tao sa kanyang mga sinasabi, kaya naman ay napasabi na lang ito na mukhang sa kalagayan niyang ito ay papaslangan siya ng mga nakapalibot sa kanya. Nang bigla naman na pinahinto sila ng isang clan leader, ito ay si Makyo, na isang clan leader ng Illusionary Sword Clan. Matapos ay agad niyang nilapitan ito, sabi niya dito na ngayon ay gustong-gusto na niyang paslangin ito ngunit kailangan pa niyang mabuhay dito. Kaya naman ay pinahinto nito ang lahat ng kanyang mga daluyan upang hindi na makagawa ng kahit na anong bagay. Sa isip naman ni Yokyang na kailangan niyang mabuhay,
at kahit na nasa ganito siyang sitwasyon ay mas mabuti na ito. Ngunit bigla naman siyang nagtaka dahil bakit nakakaramdam ito ng labis na lamig sa kanyang katawan, at bigla itong napayuko. Sabi nito na pakiramdam niya na parang hinihiwa ng mga blade ang kanyang mga kalamnan. Nang mapasuka ito ng dugo, ay bigla naman na may lumabas na lason dito. Kaya naman ay sinabi ng clan leader na magsilayo ang lahat sa isang ito dahil sa nagpapalabas siya ng nakal-alasong enerhiya. Nagtatanong naman si Yuyong na kung kailan siya nagawang lasunin, at may ideya siya na kung sino ang may gawa nito sa kanya. Matapos ay bigla naman na naglabasan ang mga lason sa buo nitong katawan, dahil dito ay mabilis naman na nilapitan ito ng ating bida upang masuri at malaman ang sitwasyon. Napasigaw naman ng clan leader at binabalaan ng ating bida na mapanganib ang paglapit sa isang iyon dahil sa nagpapalabas ito ng lason sa buo niyang katawan. Sabi ng ating bida na ang paghinga nito ay unti-unti nang bumabagal at mukhang nasa bingit na ito ng kanyang kamatayan, kaya naman ay wala na siyang iba pa na pagpipilan, agad nitong binigyan si Yakyang ng isang electric shock. Namamangha naman ang mga taong nakakakita sa ginagawa ni Yuhun dahil sa ang lason ay unti-unting nawawala, at ang kanilang Demon Lord ay mukhang nakamit na ang rurok ng martial arts. Sabi ni Yuhun na hindi na nito magawa na mapagaling ang lason nito dahil sa nagawa ng kumalat nito sa buo niyang katawan, kaya naman ay agad na nagtanong ito sa clan leader ng Illusionary Sword Clan. Sabi nito na pinahinto lamang nito ang kanyang mga pressure points upang ang kanyang inner energy ay hindi na magawang dumaloy pa, nang nagulat naman dito si Yuhun na dahil lang sa pagpahinto ng pressure point kaya ito nagkaganito. Kaya naman ay ang ibig sabihin nito na ang lason ay kumalat na nang umpisahan na patigilan na umikot ang pagdaloy ng inner energy nito. At mukhang may kung sino ang gumawa nito sa kanya upang hindi magawang mailantad ang mga impormasyon na mayroon siya, ngunit sino naman kaya ito? Sabi nito na imposible na ang mailigtas pa siya kaya naman ay kailangan na lang niya na matignan ang chi path nito gamit ang paglalagay ng kanyang inner energy sa isang ito. Nang bigla naman itong nagulat sa kanyang napag-alaman, dahil ito ay isang fat extraction art, ang fat extraction art ay ginawa ng mga Shaolin ng Orthodox faction. At ito ay mukha ka lamang na nagpapataba ng iyong sarili. Ngunit ito ay isang uri ng chi art na hinahayaan ka na makakolekta ng inner energy ng mabilis, at mukhang isa siyang espiya na mula sa Orthodox faction, at bakit naman nais ng mga ito na magkaroon ng sigalot sa pagitan ng demonic cult at sa royal family. Sabi nito na may mali sa mga nangyayari, kaya naman ay inutusan nito ang nanomachine na agad na ihanda ang MRI scan nito. Sabi ni Yuhun na uumpisahan niya sa ulo nito. Nang matapos ay ipinakita ng nanomachine ang nakita nito sa kanyang ulo, sa nangyari ay nagulat naman dito ang ating bida. Matapos ay bigla naman niyang naalala kung saan niya unang nakita ang bagay na ito sa ulo ni Yakyang, sabi nito na ang ganitong pamamaraan ay kaparehas ng nasa ulo ng master ng Blade Sword na si Li Bec, at mukhang ito ay kagagawan ng Supreme Saber of Six Martial Sect. Sabi nito na mukhang ang impluensya ng mga ito ay umabot na din sa Imperial Family, kaya naman ay napapatanong ito na kung ang kautusan ba nito ay may kaugnayan sa kanila. Inumpisahan na basahin ito ng Demon Lord Xian Yuhun, sabi nito na ito ang kautusan ng Imperyo at ang lahat ay magsiluhod, ngunit napansin ng general na hindi nagsipagluhod ang mga ito kahit na ito ay isang kautusan ng Imperyo at walang galang talaga ang mga tao sa demonic cult. Sabi sa sulat na hinihiling ng Emperor na imbitahan ang ilan sa mga mahahalagang panauhin pati na din siya sa palasyo upang lagdaan ang non-aggression treaty kasama ang Crown Prince. Sa isip nito na hindi kagaya ng pag-uugali ng Sage King ay nakasulat ito ng may respeto, at ito ay isang imbitasyon sa idadaos na Dano Festival, kaya naman ay agad na napasabi ito na kailangan niyang malaman ang bagay na ito, kaya naman ay nagtungo ito sa prinsipe upang magtanong. Nagtaka naman dito ang prinsipe sa biglaang paglapit nito sa kanya. Sabi ng ating bida dito na kung alam ba nito ang nilalaman ng dala-dala nila. Sabi nito na alam nito ang kaunting detalye dito ngunit hindi ang lahat, kaya naman ay nagtanong si Yuhun na kung sino pa ang mga nakatanggap ng imbitasyon bukod sa kanya. Sabi nito na naihatid ito sa mga pinuno ng bawat puwersa, nilinaw naman Yuhun na kung ito ba ay ang tatlong puwersa sa Jiangho. Sa isip nito na mayroon lamang na 5 kaso na kung saan ay ang tatlong malalaking puwersa sa iisang lugar sa kasaysayan ng Jiangho ay nagsama-sama,
At ang dalawa sa mga ito ay noong panahon ng Great War, at mukhang ang Supreme Saber of Martial Arts Sect ay sinusubukan na gumawa ng digmaan sa pagitan ng Great Three Forces ulit. Dagdag pa ng prinsipe na kung ang tinutukoy nito ay ang Orthodox Murem Alliance at ang Unorthodox Faction, ay mayroon pang isang grupo, at ito ay ang bagong umaangat na puwersa at kung tawagin ng mga ito ay ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Sa kabilang banda naman, sa Zhejiang Port sa isang hidden chamber sa Huangshan, ay nagtungo ang isang individual sa Third Demonic Cult Concubine. Sabi nito na mukhang kagagawa na naman ito ng Demonic Cult, kahit na nakakapanghinayang na mawala ng espiya na pinagtuunan nila ng mahabang oras at panahon, at mabuti na lamang na naipadala nito si Yakyang doon bago pa ito maganap, at kamakailan ay ang kanilang ikalawang plano ay hindi maganda ang kinahinatnan, at kung ang dalawang hakbang nilang iyon ay naikonekta ng maayos, ay nagawa na sana nilang makuha ang Demonic Cult. Ngayon ay siya na ang gumawa ng hakbang upang masigurado na walang mga bakas ang maiiwan, at kahit na ano pa ang mga nagawa ng mga ito ay hindi nila magagawang malaman ang kahit na ano patungkol sa kanilang sect. Sa Hunan Province Luyang Country Orthodox Murem Alliance Temple, ay nagkakaroon ng isang pagdaraos bilang pagsalubong sa ipinadala ng palasyo. Nag-alok naman ng maiinom pa ang Orthodox Murem Alliance head na si Limok, sabi naman ng matandang anak ng Emperor na si Soul King, Ju Taiyuon, na masaya ito dahil sa maayos nitong pagtanggap sa kanya dito. Sa labas naman ay nag-uusap ang dalawa, si Second Strategist na si Zug Sohee, at ang Orthodox Sixth Master na si Pang Changwon. Sabi ng Sixth Master na hindi pa din nila nagagawang maalis ang mga espiya ng maayos, ngunit ngayon ay nagdadaos sila ng kasiyahan ng 4 na araw ng walang tigil, at hindi nito alam kung ayos lamang ba ang nangyayari ngayon. Sabi naman ng Second Strategist na tama siya, ngunit walang kahit na anong masamang mangyayari sa kanilang alliance dahil sa pinapaboran sila ng Soul King, na siyang susunod na magiging Emperor. Sa isip nito na ilang buwan lamang ang nakalipas magmula nang nanggaling sila sa Demonic Cult ngunit madami na agad silang nahuling mga espiya, at ngayon ay hindi na nila alam kung ilan pa bang mga espiya ang mayroon sa natitirang 9 sect. Napapatanong ito na kung kailan naman kaya nagsimula na mapasok ang Jianghuo upang makapagtanim sila ng napakaraming mga espiya, at mukhang ang Supreme Saber of Six Martial Arts ay naitatag noong matagal ng panahon. Tinawag naman siya ng Sixth Master, sabi nito na hindi niya mapigilan na maisip na ang parating na Non-Aggression Treaty Ceremony ay may kaugnayan sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. At ang ganito kalantad na patibong ay magagawa kayang mahuli ang Demonic Cult at ang Unorthodox Alliance. Sabi naman ng Second Strategist na magagawa ito. Dagdag pa niya na hindi niya alam ang patungkol sa Unorthodox Alliance, ngunit magagawa nitong mahuli ang kasalukuyang Demonic Cult. Sa sinabi niyang ito ay nagtataka naman ang Sixth Master. Tinanong nito kung naalala pa ba niya ang Young Master na ngayon ay ang bagong Demon Lord na nakita nila dati. Sabi naman ito na naaalala niya siya at talagang nakakamangha ang batang iyon, dahil matapos ng insidenteng iyon ay hindi din nagtagal ay siya na ang nakaupo sa kapangyarihan sa Demonic Cult, at talagang nakakamangha ito at nakakatakot. Kung siya ang nasa sitwasyon ng ating bida ay gagamitin niya ang patibong na iyon bilang isang kalamangan. At walang dahilan para ang isang Demon Lord Xian Yuwun ay hindi maiisip ang bagay na ito. Kaya naman ay nagtanong ito na kung sa tingin ba niya ay ang kasalukuyang Demon Lord ay magtutungo mismo doon, sinang-ayunan naman niya ito dahil base sa kung ano ang nakita nito sa ating bida ay hindi nito papalagpasin ang kahit na anong oportunidad, nang bigla naman na may umagaw ng atensyon nila, at ito ay ang mapapangasawa ni Zug Sohee at ang matandang anak ng Murem Alliance head, na si Yon Buso. Sa isip naman ng Sixth Master na hindi man lang niya nagawang maramdaman ang pagdating nito, at mukhang ang kanyang martial arts ay tumaas na naman. Ang Murem Alliance 7 Master ay inilaan ang kanilang mga puso at kaluluwa sa pagpapalaki ng susunod na magdadala ng henerasyon ng Orthodox Alliance, at sa nakikita nitong magandang progreso ay napapaisip siya na kung sino naman kaya ang may kakayahan na kaharipan siya sa hinaharap, ngunit ang kalangitan ay talagang patas, dahil sa ipinadala nila ang kasalukuyang Demon Lord ng Demonic Cult na si Xian Yuwun, isang tao na maaaring maging magandang katapat nito. Pinati naman siya ng Second Strategist dahil sa matagal na silang hindi muling nagkita.
Sabi ni Yon Buso na isang oportunidad para sa kanya ang makita ang taong binabanggit nito. Sa isip naman ng dalaga na ang akala niya ay hindi ito interesado nang mabanggit niya ang patungkol kay Yuhun, kaya naman ay tinanong niya kung nais ba niyang makita ang Demon Lord ng Heavenly Demonic Cult. Sumagot naman ito na nais niya dahil sa ito ang tao na makakasama niya sa paglalakbay para sa susunod na henerasyon. Dumaan ang mga araw magmula nang nagtungo ang sugo ng Imperial Family sa Heavenly Demonic Cult. Ang Sage King, Ju Taegam na takot sa mga tao ng Heavenly Demonic Cult ay mabilis na nakipag-usap at ninais na makaalis kaagad. Ngunit dahil sa payo ng Demon Lord Xian Yuwon ay wala itong nagawa kung hindi ang puwersahan na pumasok ng Demonic Cult. Kumpara sa inaakala nito na mas magiging nakakatakot ang pamamalagi niya ay kabaliktaran, dahil sa ang Heavenly Demonic Cult ay tinarato ang Sage King ng maayos, kahit na nahirapan ito sa pag-adjust dahil sa biglaang pagbabago ng pakikitungo ng mga ito sa kanila noong una, ay habang dumadaan ang mga araw ay naging maayos ang panunuluyan niya dahil sa kakaibang pagtrato sa kanya. Sa kwarto naman kung saan nanunuluyan ang Sage King ay sa isip nito na ang paligid ay hindi naman ganun kasama, maliban sa Orthodox Murm Alliance. Ang dalawang puwersa ay palaging nagpapadala ng kanilang kakatawan sa mga pagpupulong upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan, at kung mangyari na ang Demon Lord mismo ang magtutungo kasama niya ay ang kapangyarihan ng kanilang Emperor ay aanggot. Sabi ng kanyang amang Emperor na ang diplomasya ay isang natatanging kakayahan, at kapag ang sitwasyon ay nag-iba dahil sa nangyayaring ito, ay ang kanyang posisyon na mababa kumpara sa Soul King ay maaring umangat. Nang bigla naman na tinawag siya ng Southern Military General na si Yon Namgon, kaya naman ay sinabihan niya ito na pumasok. Humingi naman ito ng paumanhin sa kanyang biglaang pagdalaw dito ng gabing-gabi, matapos ay nagtanong ang Sage King sa general gamit ang sound telepathy na kung ang mga bahay ba ay magiging maayos, ay sa tingin ba nito na ang Demon Lord ng Heavenly Demonic Cult ay makikiisa sa magaganap na seremonya, hindi naman agad ito nakasagot. Matapos ay nagsagawa ito ng aura barrier upang walang ibang makarinig sa pag-uusapan nilang dalawa. Sabi nito na kailangan niyang maglagay ng aura barrier gamit ang kanyang true energy, at ngayon ay maari na itong magsalita ng komportable, na agad naman na pinasalamatan nito. Sabi nito na dahil sa maganda ang pagtrato nila sa kanya ay ang ibig sabihin ba nito na papabor na ang Demon Lord sa kanya. Sabi naman ng general na hindi nito masasabi ang patungkol doon dahil sa hindi pa alam nito ang intensyon ng Demon Lord sa kanila. Sa itaas naman ay tahimik lamang na nagmamasid at nakikinig ang Council Elder One sa kanilang pag-uusap. Sa Heavenly Demon Cult Inner Medical Pavilion naman ay nagsasagawa ng panggagamot ang Divine Doctor sa ama ni Xian Yuwon na si Xian Ojong. Hindi naman makapaniwala ang Demonic Doctor na si Baek Jongwoo sa kanyang nakikita, dahil mismong ang Divine Doctor na mismo ang kanyang napapanood na nanggagamot sa kanilang dating Demon Lord. Sa isip nito na ilang oras na itong nagbibigay sa kanilang Supreme Lord Xian Ojong ng mga acupuncture, at ito talaga ay ang pinakamagaling na doktor sa Jongyuan, at ang kanyang mga medical techniques ay ilang hakbang ang lamang sa mga nakatalang mga teknik sa mga libro. Dagdag pa nito na ang kanyang pangangatawan ay hindi man lamang nagagawang mapagod kahit na ilang oras na itong nanggagamot, kaya naman sa isip nito na kailangan na din niyang hubugin ang kanyang physical arts. Matapos ay tinanong siya ng Divine Doctor na kung siya ba ang Demonic Doctor na sinang-ayunan naman niya. Matapos ay may iniabot ito sa kanya, sabi nito na ang mga karayom ay kailangan na maalis sa katawan ng pasyente matapos ang isang oras kaya naman ay inutusan niya ito na siya ang gagawa na nito, dahil sa pagod na siya at kailangan niya na din na makapagpahinga. Nang papalabas na ang Divine Doctor ay nasalubong naman ito ng ating bida, kaya naman ay nagtanong si Yuwon na kung ano na ang lagay ng kanyang ama. Sabi nito na kahit na ang spiritual vein nito ay nasira ng matagal ng panahon ay nagawa naman nila na makalagpas sa kritikal na kondisyon, napangiti naman sila Yuwon dito at sinabi ng Divine Doctor na kailangan nilang tignan ito palagi dahil sa loob lamang ng isang buwan ay maari na itong magising. Sa isip ng ating bida na ang MRI scan at ang mga medical information ng nanomachine ay napakahusay, ngunit hindi perpekto ang mga ito. Ang internal injuries mula sa martial arts ay hindi nito malaman, kahit pa ng medisina sa hinaharap. Matapos ay sinabi ng ating bida dito na masyado na itong napagod sa kanyang ginawang paggamot kaya naman ay maari na itong magpahinga na muna,
kaya naman ay nagpaalam na dito ang Divine Doctor. Matapos na makaalis ang Divine Doctor ay bigla naman na dumating ang Council Elder Juan, matapos na bumati sa ating bida, ay masaya naman itong ibinalita kay Yuhun na alam na nito ang impormasyon na kinakailangan nila. Sa nangyari ay napangiti naman dito si Yuhun na parang mayroon itong pinaplano. Sa sumunod na araw, sa labas ng Heavenly Demonic Cult Northern Gate, ay nagpapasalamat ang Sage King sa Demon Lord dahil sa nagawa nilang may pahinga ang mga pinsala nila sa naganap na hindi pagkakaintindihan at dahil sa nakatanggap sila ng maayos na pagtanggap sa mga ito. Dagdag pa nito na ibabalita niya sa kanyang pagbabalik ang patungkol sa maayos na pagtanggap sa kanila ng Heavenly Demonic Cult. Masaya naman dito si Yuhun dahil sa nakapagpahinga ang mga ito ng maayos. Nang may napansin naman ito sa kanilang likudan, sa isip nito na ito ay isang mensahe kasama ng Demon Lord, at ang pakiramdam sa paligid ay napaka-positibo kahapon, kaya naman ay may pag-asa sila sa pagkakataon na ito. Matapos ay nagtanong naman ito sa ating bida na kung nakapagdesisyon na ba ito. Humingi naman ng paumanhin dito si Yuhun dahil sa magpapadala na lamang ito ng kanyang representante sa magaganap na seremonya sa palasyo. Sa narinig na ito ng Sage King ay bigla naman itong natigilan at napapatanong na kung bakit. Ngunit wala na siyang magagawa pa kaya naman ay nag-umpisa na silang maghanda upang maglakbay pabalik ng palasyo. Sa isip naman ng general na sa huli ay aalis din sila nang hindi nakukuha ang kanilang ninanais. At ang makita kung papaano sila aalis sa Heavenly Demonic Cult nang kahit ang lumingon ay hindi nila magawa, at ang Sage King ay sigurado siya na nadidismaya ito. Sa loob naman ay nakayuko lamang ang Sage King dahil sa matinding pagkadismaya. Sa galit ay agad nitong itinapon ang sulat na nasa kanyang tabi. Sabi nito na talagang nakakainis ang ginawa ng mga ito matapos na bigyan siya ng mga ito ng pag-asa ay ganito ang mangyayari. Dagdag pa nito na kung ang Emperor ay inimbitahan siya ay dapat na maobliga ito at agad na dapat na magtungo. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa sound telepathy na ipinadala sa kanya at sinabi na ito pala ang kanyang naiisip, kaya naman ay napalingon ito at sa harapan niya ay nakita nito ang Demon Lord Xian Yuhun. Sa nangyari ay gulat naman ito, ngunit bigla naman na pinatikam ni Yuhun ang bibig niya. Sa isip ng Sage King ay napapatanong ito na kung papaanong ang isang ito na kanina lamang ay naghatid pa sa kanya ay bigla na lang na nasa loob kasama niya. Sabi naman dito ni Yuhun na totoo pala na umpisa pa lang ay ayaw na nito sa ating bida, nang bigla naman itong napailing sa sinasabi sa kanya ni Yuhun. Sabi ng ating bida na dahil sa natuto naman ito ng martial arts ay alam din ito kung papaano gumamit ng sound telepathy. Matapos ay inalis na ng ating bida ang pagkakatikam ng bibig nito, naiinis naman dito ang Sage King. Sa isip nito na wala namang punto ang pagsigaw niya upang makahingi ng tulong, dahil sa ang isang ito ay isang halimaw na may kakayahang ubusin silang lahat kung nanaisin niya, kaya naman ay napapatanong na ito na kung bakit siya pa ang naatasan na magtungo sa demonic cult upang magbigay ng kautusan. Matapos ay nagtanong naman ito kay Yuhun na kung kailan pa nito nagawang makapasok sa karwahe na sinasakyan nila. Sumagot naman ito na hindi naman siya masyadong matagal. Kaya naman ay napaisip ito na kung nagawa ba niyang makapasok noong oras na binuksan niya ang pintuan ng karwahe, at ang martial arts ng taong ito ay talagang nakakamangha, dahil nagawa niyang makapasok sa karwahe nang walang kahit na sino sa kanyang mga gwardya ang nakapansin. Sa demonic cult naman ay napapatanong si Council Elder Juan habang nagpapanggap bilang ang Lord Xian Yuhun na kung magiging maayos kaya ang kanilang Demon Lord. Nagtanong naman ang prinsipe na kung ano naman ang nagdala sa kanya sa loob ng karwahe. Sumagot naman dito si Yuhun na ito ay upang magawang makapasok ng palasyo ng kasama siya, kaya naman ay sabi nito na kung ginagawa ba ito ng ating bida dahil sa mga nasabi niya dito dati ay humihingi na ito ng tawad at huwag na itong magalit. Nasabi lamang niya iyon dahil sa nadidismaya siya sa hindi nito pagpunta sa seremonya. Sabi naman dito ng ating bida na nakakagaan ng pakiramdam ang mga sinabi nito dahil ang akala niya ay talagang ayaw ng Sage King sa kanya, matapos ay humingi naman ng paumanhin si Yuhun sa Sage King dahil sa biglaang pagpasok nito sa kanyang karwahe, dagdag pa ni Yuhun na didiretsuhin na niya ito, nais ng ating bida na tulungan siya nito. Sa isip naman ng Sage King na hindi ito makapaniwala sa taong nasa harapan niya. Dahil sa sinasabi nito ang mga bagay na gusto nitong iutos na gawin niya kahit na walang sandata ang nakatutok sa kanya.
Dagdag pa nito na totoong natatakot siya sa isang ito, ngunit ang salita ng isang royalty ay walang katumbas, kaya naman ay hindi ito makakapangako ng ganun lamang kadali, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung anong tulong ba ang nais nito sa kanya. Namangha naman si Yoo-won sa Sage King dahil sa pagiging matalino nito sa mga importanteng bagay, at sa tingin niya na ang royalty ay isang royalty, kaya naman ay kailangan niya muna na kumbansihin ito. Sabi ni Yoo-won na kailangan niya munang ipaliwanag ito, at tinanong kung tama ba ang sinabi niya na ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ba ay magtutungo din sa nasabing seremonya, na sinang-ayunan naman ng Sage King. Nagpatuloy naman si Yoo-won, sabi nito na ang kasamahan nito na si Yeok-kyung na isang opisyal na nagpanggap bilang Sage King noong nakaraang linggo, ay isang espiya mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ipinaliwanag ng ating bida ang sitwasyon sa pagsulpot ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa Jangho sa mga nangyaring iilang insidente sa Heavenly Demonic Cult. Sa Sage King na ngayon ay nagtataka na sa mga nangyayari. Nasabi din dito ni Yoo-won ang kung ano ang itinanim ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa katawan ng mga espiya upang mapigilan ang pagkalat ng impormasyon na mayroon sa mga ito. Sa narinig nito ay hindi naman siya makapaniwala na maari pala na magawa ang bagay na ito upang mapigilan ang pagkalat ng impormasyon na mayroon ng mga espiya nila. Dagdag pa ni Yoo-won na sa ngayon ay mayroon pang iilan bukod kay Yeok-kyung ang kasama nito sa kanilang paglalakbay. Sabi naman dito ng Sage King na kung sakali ba na totoo ang sinasabi nito ay maari ba nilang arestuhin agad ang mga espiya na ito. Sabi naman ng ating bida na mas mabuti kung hahayaan lamang nila ang mga ito sa ngayon, dahil sa hindi pa nila alam kung ang impluensya ba nila ay nakakalat na sa loob ng palasyo. Sa isip naman ng Sage King na ito pala ang dahilan kung bakit palihim na pumasok ito sa karwahe niya, ay upang mahanap ang mga ito at iligpit. Dagdag pa nito na mas importante na mailigpit ang kaaway na una mong makita, at ang isang ito ay maaring mapanganib bilang isang kaaway, kaya naman ay napapatanong siya na kung ang pagdala sa isang ito sa palasyo ay ang magandang bagay na gawin, nang bigla naman siyang tinanong ni Yoo-won na kung nais ba nito na mapalakas ang kanyang posisyon at maging isang crown prince. Sa narinig naman na ito ng Sage King ay bigla itong nagtaka na kung papaano nitong nalaman ang patungkol dito dahil nasabi lamang niya ang bagay na iyon sa general noong nakaraang gabi. At ang barrier ay inilagay doon gamit ang true energy kaya naman ay walang iba na maaring makarinig sa kanilang pinag-uusapan. Dagdag pa ng ating bida na huwag na itong masyado pa na mangamba. Dahil kapag nagawa niyang malaman kung sino ang mga nagpaplano ng hindi maganda habang nagtatago siya sa palasyo ay agad niyang ibibigay sa kanya ang mga ito. Hindi naman makapaniwala ang Sage King sa sinasabi ng ating bida, kaya naman ay sinabi ni Yoo-won dito na ang kanyang plano ay ang magawang mailigpit ang mga ito at hindi ang magmukhang mabuti sa harap ng emperador. Bigla naman na napaisip ito na gaya nga ng sinabi niya na kung magawa nilang mahanap ang mga espiya at ang mastermind na nagtatago sa loob ng palasyo, ay magmumukha silang mabuti sa mata ng emperador, at kung sakali ay maari niyang malagpasan ang Soul King at maaring mapalapit sa posisyon bilang isang crown prince, kakailanganin niya ng mga achievement sa buwan na ito bago maganap ang Dano Festival, kaya naman ay ano na ang kanyang gagawin ngayon. Nagtanong naman ito kay Yoo-won na kung sakaling tatanggihan niya ang alok nito ay ano naman ang gagawin niya. Sinagot naman siya ni Yoo-won na hahayaan na niyang ang imahinasyon na ng Sage King ang sumagot ng tungkol dito. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa kahit na hindi niya sundin ang nais nito ay ang mga bagay ay mangyayari pa din sa kanyang nais, kaya naman ay iisipin na lang niya ito bilang kailangan niya ang Demon Lord para sa kanyang sariling ambisyon, dahil ayaw din naman niyang matalo sa pagkakataon na ito. Sa nangyari ay sumang-ayon na ito sa nais na mangyari ni Yoo-won, kaya naman ay sinabi ng ating bida na kung ganun ay siya na ang bahala sa kanilang paglalakbay patungo sa palasyo, nang bigla naman itong natigilan na kung ang ibig sabihin ba nito ay magsasama sila sa loob ng karwahe na ito sa kanilang paglalakbay. Ilang araw ang lumipas sa Dimyung Empire's capital city premiere, na makikita sa hilagang silangang parte ng Henan Province, ay ito ang pinakamalaking syudad sa Jongyuan na may bilang ng naninirahan na higit sa 500,000. Kapag pumasok dito mula sa labas ng kastilyo, na 10 beses na mas malaki kumpara sa Heavenly Demonic Cult's Castle,
ay aabutin ka ng halos 1 oras upang magawang makapunta sa city capital gamit ang karwahe, at ipinapakita lang nito ang laki ng syudad. Sa central part ng capital city Dragon Palace South Gate, ay matagumpay na nakarating ang Sage King at ang ating bida. Nang tumigil na ang kanilang karwahe, ay napasabi na lang ang Sage King na sa wakas ay nakarating na din sila sa Royal Palace, dahil ang nakaraang 7 araw bago sila makapasok sa Hubei Province ay talagang napakahirap, at napapatanong na kung papaanong nagawa ng taong iyon na samahan siya ng 7 araw nang hindi man lamang nagsalita, at ang katahimikan na naranasan niya ay talagang napakasakit. At mabuti na lamang nang makapasok sila ng Hubei, ang Demon Lord Xian Yuwun ay nagsuot ng maskara ng isang Imperial Guard na si Li Han, at lumabas sa karwahe, at dahil doon ay nagawa niyang makahinga ng kahit na sandali. Ang tunay na Li Han ay nasa demonic cult branch sa hilagang parte ng Hubei, kaya naman ay napapatanong ito na kung papaano niya nagawang makapaghanda sa loob lamang ng 7 araw, at bukod pa doon ay hindi man lang nagawang mapansin ito ng kanilang leader na si Namgan ang kahit na ano dito, at nakakamangha ang bagay na ginagawa nito. Matapos ay sabi ng kanilang pinuno na ang 10 sa kanila ay paglilingkuran ng kanilang Sage King at ang iba naman ay inutusan niya na ibalik na sa kanilang mga posisyon. Sa isip naman ng Sage King na wala na siyang kailangan pa na gawin dahil sa sumusunod naman sa kanya ito, at hindi na din niya kailangan pa na piliin ito na ilayo sa kanya. Nang bigla naman na may napansin ang ating bida, sabi niya na mukhang ito na ang Jinan Palace kung saan nanunuluyan ang Emperor. Ang palasyo nito ay talagang nakakamangha na kumpara sa kanilang palasyo ay hindi ito magagawang may kumpara. Nang bigla naman sila na tumigil, dahil sa may hamarang sa kanila, sa isip naman ni Yuwun na kung ang lahat ba ng mga ito ay mga eunuko, at halos kamukha ng mga ito ang Council Elder Juan, nang napansin naman ito na ang lahat ng mga eunuko ay may alam din sa martial arts, at ang isang ito base sa kanyang martial power ay sigurado siya na ang kanilang pinuno. Sa loob ng Great Ming Empire, ay mayroong 4 na organisasyon na maalam pagdating sa martial arts, ang Eastern Depot, Western Depot, the Great Flourishing Depot, at ang Emperor's Royal Guard, ang Embroidered Uniform Guard. Ang 3 depot ay ang uri ng organisasyon na gumagalaw lamang kapag ipinag-utos ng Emperor, sa madaling salita sila ay ang mga Depot Guard. Ang mga ito ay naging parte na ng imperyo sa loob ng mahabang kasaysayan, sila ay naatasan upang sa paghuli sa kahit na sino anuman ang katayuan at hatulan ng kamatayan agad. Ginawa nila na kuhanin ang Embroidered Uniform Guard bilang parte ng organisasyon sa ilalim ng katwiran na masyado nang lumalaki ang kanilang organisasyon at kakailanganin na ng madaming trabaho. Dahil dito ay nagsanhi ito ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng Embroidered Uniform Guards Commander, at sa Eastern Depot's Admiral upang magkaroon ng palagiang pagdidiskusyon.